Hallelujah! Magandang umaga po sa ating lahat at higit sa lahat sa ating Panginoong Yesus, mga kapatid. Isang palakpak naman niya para sa ating buhay na Diyos sa si Jesus, mga kapatid. Hallelujah! Yes, may lalakas pa ba yan? Amen! Palakpakan natin ang nag-iisang Diyos ang Panginoong Yesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise to Jesus! Let's give God, let's give Jesus the highest praise that we can ever give. Yes! Hallelujah! Praise to Jesus! Hallelujah! Amen! Mga kapatid, napakaganda po ng araw. Mainit, maliwalas ang panahon, walang ulan, and it's the perfect time and date to worship and glorify our Lord Jesus. At nagagalak ako mga kapatid na nandito na naman po tayo sa ating lugar ng pagtitipon, mga kapatid. Hallelujah! At nakita ko na naman po yung ating mga kapatid. At labis po ako nag-agalak dahil kayo po ay nandito. Amen. So, sa ngayon po mga kapatid, ang ating pong mensahe po ng ating Panginoong Diyos sa atin ay tayo daw ay maging accountable sa ating mga ginagawa. And to resolve any conflicts in truth and in love. Amen. Hello. Nawala ako tayo. Yan. So bago po tayo magsimula mga kapatid, let us ask for the guidance ng ating Panginoong Diyos. Nasamahan tayo sa ating pong lesson for this morning. Aming Panginoong Jesus, aming Diyos na banal, purihin ka at luwalhatiin ka, Panginoon, sa iyong kaharian. Lord, maraming salamat muli sa isang magandang araw na ito, sa oras na ito na binigay mo sa bawat isa, Panginoon. Lord, dumadalangin po ang inyong abang lingkod, Panginoon, na ako po ay inyong kasangkapanin, Panginoon, gamitin para sa iyong glory, O God. Ako po ay maging daluyan lamang ng inyong presensya, Panginoon. At sa inyong mensahe ngayon, Panginoon, nawa ito ay tumimo po sa aming mga puso't isipan, Lord, i-apply sa aming buhay, at maging isa po itong way on our spiritual maturity, Lord Jesus. At maraming po salamat namang muli. Kayo po ang kumilos sa akin, Panginoon, at paging sa bawat isa na nandito, Panginoon, lukuban niyo kami ng inyong presensya, Panginoon. Ilayo niyo po ang bawat gawa ng kaaway, Lord, upang dagitin ang mga mensahe mo, Panginoon. At Panginoong Jesus, kayo na po ang bahala, Lord. May your will be done in this place, and sumayin na po lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. Tanging sa ilang aming nag-iisang Diyos, Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. So mga kapatid, lahat tayo may problema. Amen? Sino dito walang problema? Wala. Yan. Tama po yan mga kapatid. Kung ang isang tao ay walang problema sa buhay, meron siyang malaking problema. Dahil wala pong nabuhay dito sa mundong ito ang hindi nakaranas ng challenge, ng issues, o kahit anumang conflict. Amen? At madalas, mga kapatid, sa mundo nating ito, it is easy for us to point on others that they have a problem. Madalas ganun tayo. Kahit sino mga taong kilala natin, di ba? Pag may nangyari problema, sino unang sisisihin? Ay, kasalanan mo yan eh. Ay, kasalanan niya na yan. But never in our lives, mga kapatid, na someone has took accountability na yes, kasalanan ko ito. Amen po? Amen. Amen. Because we are so self-loving. Yes. Ang unang-una nating iisipin palagi in our minds kapag merong mga issues or conflicts is self-preservation. Amen. Dahil yan po ang nature ng tao. Na tayo po mga kapatid, ang gusto natin, tayo lagi ang nauuna. Tayo lagi ang maayos. Tayo lagi ang nagtatagumpay and never others. Amen po? Amen. Diba? And that's how the world works. Kahit anong competition. Diba kahit sa paglarong basketball lang eh. Ba't ka naglalaro? Wala pong naglalaro para matalo. Amen. Amen? Ang lahat na naglalaro sila to aim to win. Diba? Ganyan po ang nature ng tao. So, in every day of our lives, meron tayong conflict na hinaharap, mga kapatid. And as Christians, reminder lang, mga kapatid ko, that we are the salt and light of the earth. Amen po? Everyone agrees, right? Na tayo ang asin at ang ilaw ng mundo. But, let's look at this analogy, mga kapatid, na kung ang asin
Kung nag-iisa ka lang, dahil lahat kaaway mo eh. Pero asin ka, pero nag-iisa ka, will you make a difference? Mape-preserve mo kaya ang isang karne kung isang grain lang ng asin? Hindi po. Maya malalaman natin yan mga kapatid. Ang ilaw, yes, light, a small stick of match na sinindihan, nakakapagtaboy ng darkness. But it is not enough dahil ang darkness sa mundong ito ay napakalaganap na. So we need to be united. Naiintindihan niyo sinasabi ko mga kapatid na ang Kristiyano dapat hindi na-isolate. Ang Kristiyano dapat nakikipag-fellowship. Amen. Kasi marami na akong kilala. Yes, okay na ako dito. Ang pinaglilingkuran ko si Lord naman. Okay na akong hindi magsimba. Okay na akong hindi sumali sa inyo. Kasi si Lord naman pinaglilingkuran ko, hindi naman kayo. Amen? Yung mga ganong tao mga kapatid. But what is God's message for today? Na sometimes in our life, meron tayong mga pagtatalo, may mga issues na darating sa buhay natin bilang Kristiyano. But what should we do? Tulad nga po ng mga nakaraan kong mga pagtuturo mga kapatid, ang Panginoong Diyos tumitingin sa response natin. Diba? Kasi ang mga pangyayari, hindi natin mapipigilan, gaya ng ulan. Kaya mong pigilan ng ulan? Hindi. Pero anong response mo pag umulan? Diba? Ang mga bata, naliligo pa yan dyan eh. Pero yung iba galit na galit, umulan na lang. Pasana naman ang sapatos ko. Diba? It is based on our response, mga kapatid. Amen? And Satan will do everything to destroy us. Naniniwala ako dyan mga kapatid. Ang unang sinisira ng ating kaaway, pamilya. No? Ang family natin mga kapatid, because family is the picture of God's love to His people. Ang ating Diyos ang nag-design ng family. Amen? And Satan, yan ang primary target niya. Sirain, buwagin ang relationship, i-divide. And sa church, mga kapatid, we are the body of Christ. And bilang isang katawan, tayo mga kapatid, we are considered a family. Amen? And yan ang unang-unang target ng ating kaaway. Sirain ang church. Kaya be warned mga kapatid, dahil this is happening. Kahit sa ang church, Satan is so active. Kanina nga, di ba, na tinuro ni Sister Jenny Lynn, yung mga ginagawa ni Satan to deceive, tempt, destroy. Yan po ang kagagawa ng ating kaaway. Amen? And sometimes, yung ating mga kapamilya dito sa church, sila pa yung hindi mo kasundo. Ang kasundo mo, yung mga tropa mo sa labas. Yung mga kaklase mo na unbeliever, yung mga kapitbahay mo na panay lang ang chismisan. Pero yung mga ka-churchmates, kumusta? Kinukumusta mo ba? Dapat kung meron magdadamayan, kung meron magmamahalan mga kapatid, tayo yun. Amen. Amen po? Dahil sa harap ng ating Panginoong Diyos, we are one family dahil tayo mga anak niya. Yung mga nasa labas, hindi sila counted as children of God. Ba't doon ka makikisama? Pero sa kapatid mo sa pananampalataya, naiirita ka. Parang ayaw mo silang kasama. Bakit? Anong problema? Lagi kong iniisip eh. At lagi kong sinasabi ito mga kapatid, na kapag sa end of times, na kapag tayo doon sama-sama na sa langit, anong gagawin nung pag nakita mo yung kinaasaran mong tao, di ba? Uy, ba nandito ka rin pala sa langit? Ay, oo nga, ba't nandito ka din? Pero sigurado po ako mga kapatid na hindi sila makikita doon. Kasi doon sila sa kabila. Doon sila makikita kasi mag-aaway pa rin sila doon eh. Nandito ka rin, oo, inaway mo ako eh. Dito tayo, away tayo. Tuloy ang away natin dito sa impyerno. Mga kapatid, it's all fun and games, pero pagdating sa spiritual matter, nakakalungkot mo. Eternal yun. Akala nyo okay lang, away-away, pero eternal damnation yun mga kapatid, pagdurusa yun. Hindi mo na iisipin na magalit kasi nagdudusa ka na eh, sakit na ng katawan mo. Ang uod palabas-labas dyan sa mata mo. Inaapuyan ka. Isipin nyo, napaso ka lang ng isang kumukulong tubig ang sakit, di ba? Ano pa yun nandun ka sa impyerno? Lumalagablab ang apoy doon, walang katapusan, sinusunog ka pero buhay ka. Isipin mo yun. Dito pa lang, init pa lang ng summer, nagrereklamo ka na. Doon sa impyerno, mas matindi ang parusa. Amen?
And bigyan ko lang kayo ng example on how Satan works. Si Satan, matalino yan. So meron ako isang analogy dito na isang lion, tapos may nakita siyang mga herd na mga bull. Yung mga bull, always together sila, stick together, family sila eh. So, si lion hindi maka-atake kasi pag inatake niya isa, di sisipahin siya ng ibang family ko yan, huwag mong galawin yan. So, ang ginawa ni lion, since matalino siya, siniraan niya isa-isa. Siguro pa nakita niya yung isa, uy, alam mo ba, sabi sa'yo nung isa, mabaho ka daw. Ha? Mabaho ko. Tapos sabi niya isa, ikaw daw, ano eh, pangit ka, ismosa ka. So hanggang sa tumagal, inuunti-unti ni Satanas yung hindi tinandayan yung mga bull. Hanggang sa nag-away-away sila. Yung nag-away-away na yung mga bull, syempre, naghiwalayan na, ayaw ka na, friendship over na tayo. Sabi ng mga bull, ayaw ka na sa'yo. Sabi mo, mabaho daw ako eh. Eh ikaw nga, sinabi mo, chismosa daw ako eh. Hindi naman yun totoo. Hindi nila alam si lion yung may pakana. Tapos doon na-isolate na sila, doon na sumugod si lion. Rawr. Ganyan po gumalaw ang ating kaaway. Sisirain ka niya, lalo na sa pagdating sa church, sa ministry, papakitaan ka niya ng mga bagay na pangit. Ay, leader mo, naka, wala namang ginagawa yan. Nandyan lang yan, power trip yan. Lagi ka nang papagalitan yan. Hanggang sa tumatak na sa isip mo, ay, oo nga, hindi ako hindi ako ginagamit. Ay, oo nga, lagi niyang pinapagalitan. Mga kapatid, huwag tayong papadaya sa kaos. Kasi, yan ay mga trap na nililay ng ating kaaway sa inyo. Amen? Para tayo ay paghiwa-hiwalayin at magkaroon ng division. At pagka nagkaroon ng division ng church, doon ka na pasag pa mo. Naigets po natin mga kapatid. Pero hindi yan ang topic ko ha. Ano yan? So, Satan always hates Christian fellowship. Ayaw niya ng ganitong pagkasama. Na, naiinis siya. Bakit? Kasi nauso yung church. Sabi ni Satan, mas madali sanang manghuli kapag hiwa-hiwalay sila. Sabi ni Charles Spurgeon, ayan, Satan always hates Christian fellowship. It is his policy to keep Christians apart. Anything which can divide saints from one another, he delights in. Natutuwa siya kapag naghiwalay-hiwalay ang mga magkakapatid. Since union is strength, kalakasan kasi ang pagkakaisa. He does his best to promote separation. Ako naniniwala talaga ako dito mga kapatid, na kapag ang isang tao sumiseparate na sa church, ibig sabihin, napaka-laking target siya ni Satan para sirain yung anumang nasa isip niya. Amen? Kaya tayo mga kapatid, binibigyan tayo ng mensahe ng ating Panginoong Diyos na huwag tayong papatalo sa kahit anumang conflict, huwag tayong papatalo sa kahit anumang issues dito sa church. Ang mahalaga, lagi natin isipin kung ano ang makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Diba? Ano naman kung galit siya sa'yo? Ano naman kung may inis siya sa'yo? Patuloy ka lang. Ang tingnan mo lang, yung daan mo patungo sa Panginoong Jesus. Huwag kang magpatingin-tingin kung saan. Kasi kung lagi kang tumitingin sa kung saan-saan, hindi ka makakarating sa paroroonan mo. Maliligaw ka. Amen? And, ito common to sa mga may kasama sa bahay, no? So, alam na natin, kung may kasama ka sa bahay, lagi yan may away. Totoo. Lalo na sa mga bago mag-asawa, lagi may away yan. Kahit nga matagal na, may away pa din. Mga anak, mga mag-asawa, mga magulang, nag-aaway yan. Kasi, it is a common thing na magkaroon ng conflict. Pero, ang kailangan natin gawin is to resolve conflicts in truth and in love. Yan po yung pinaka-main message ng ating Panginoon Diyos sa atin. Na kailangan natin ayusin. Hindi natin kailangan iwasan. Hindi natin kailangan na hayaan na lang. Kasi minsan may mga tao, hayaan na lang natin yan. Bahala na si Lord sa kanya. Minsan kailangan po natin mag-step up to resolve things in a godly way pa din. Amen? So,
Mga kapatid, dapat ang bilang Kristiyano, ang ating default na pag-uugali is to resolve conflicts. Amen? So, marami kasi mga tao na palaaway talaga. Yung iba nakakaasar lang, tingnan mo lang, nakakaasar lang. Di ba? Nakakainis. O wala namang ginagawa, tahimik lang siya doon, pero pag tinignan mo, naiinis ka. Pumupulo yung dugo mo. Di mo alam kung bakit. Pero totoo po, di ba? May ganun talaga. Hinaiiritahan mo ang tao. Siguro yun yung least favorite mo. Pero may iba naman tao, kahit sobrang sama, pero love na love ko pa rin yan. Kahit na masama yan. Di ba totoo? May mga favor tayong binibigay. Pero sa harap ng ating Diyos, syempre, dapat lagi natin pairalin yung pag-ibig natin sa ating Diyos. Ayan. So meron tayong tatlong items dito about on how to know more on resolving conflicts in spirit, in truth and love. Una, we need to develop divine perspective. Yung kaisipan natin dapat hindi na worldly mindset, dapat kingdom mindset tayo. Ang iniisip natin lagi, what will glorify God? Hindi natin yung pangsarili natin, what will glorify me? Dapat kung ano ang makapagbibigay kaluguran sa Diyos. Address the root problem. Dapat alam po natin kung ano yung problema at tutulong tayo sa pagsolusyon doon. Hindi lang hayaan, Lord, ikaw na bahala. Di ba kasabihan nga mundo, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kailangan may gawin ka din. Hindi laging palaasa sa ating Panginoon. And then last is to focus on Jesus, which is very, very important dahil kailangan talaga natin ang focus natin sa Panginoong Jesus. Amen? So, kapag may mga nangyayaring masama, ang madalas natin nakikita, yung mga negative na bagay. Kung ano yung mga nangyayari. Diba? But what we don't know, that everything that happens sa buhay natin, everything happens for a reason. And sabi rin ng ating Panginoon Diyos na ang pangako niya na ang lahat ng bagay na ibinibigay niya sa atin ay pawang mabuti. Amen. Pero bakit may nangyayaring masama? Yun ay perspective lang natin. Amen. Amen? Nagigets nyo? Opo. Dahil ang pananaw natin ay iba sa pananaw ng Diyos. Amen. Minsan kung ano nakikita nating mali para sa isip natin, tama pala sa Panginoon. Amen? Kasi minsan akala natin yung problema, binigay ng Diyos yan para parusa, para ay, masaway ka, ito. Pero, ang mga issues, ang mga problema ay binibigay sa atin ng Diyos yan para tayo matuto. Amen. Amen? Kasi, ang isang tao, hanggat hindi mo siya tinuturuan, hindi yan matututo. Minsan, tinuturuan tayo the hard way. Kaya pansin mo, kapag meron kang problema, paulit-ulit lang, yun at yun pa din, ibig sabihin, hindi ko pa rin siya natututunan. Pero kapag meron kang problema, tapos hindi na naulit, it means, na-solve na yung problem. Alam mo na yung solution. Kaya yun po yung mga problema ng mga Kristiyano eh. May mga Kristiyano, bakit laging nalilate? Kasi hindi nila alam ang solution sa punctuality. Amen. Amen po. Bakit ang mga Kristiyano hindi na-attend ng mga fellowship? Kasi hindi nila alam ang solution ng kahalagahan ng pag-attend. Kaya lagi silang nasisita nila pastor, nila Kuya Nick, ng ating mga elders. Bakit wala ka na naman? Bakit late ka na naman? Kasi hindi natututo eh. Pero pag natuto na, hindi ka na mapupuna. Kasi you're doing the right thing. Ganun po ang ating Panginoon Diyos magturo. Amen. Amen? So, kapag meron naman mga problema na akala mo, bakit, Lord, parang hirap naman ito, parang hindi ko kaya. Wala ka bang pananampalataya sa Diyos? God can resolve all conflict and all issues. He can fix it. Yes, amen. Kaya nga hindi ka mananiniwala sa mga tao na, ay, hindi ko kaya. Kaya mo. Sabi nga ng awit, there is no problem too big. God cannot solve it. Lahat ng bagay kayang solusyon na ng Diyos. Siya ang may likha ng lahat ng bagay. Alam niya kung paano yan solusyon. Amen. Amen. Tayo mga tao lang talaga, makulit kasi tayo eh. Ang gusto natin, yung diskarte ko ang masunod. Yung gusto ko ang masunod, hindi ikaw, Lord. Totoo po? Tama.
Ganyan po mag-isip ang mga tao. Na ito mas ang ganda kaya ng plano ko, Lord. Aprobahan mo na lang. Minsan ganun tayo eh. Magpapaalam, para mga bata, pa nagpapaalam sa magulang. Oo, nakabihis na. Yung pala may gala ng mga tropa. Magpapaalam, maalis ako ha. May gala kami ng tropa. Nasa pintuan ha. Maalis ka pa ha. Kahit humindi ka, nakalabas na. Ganyan yung mga tinatawag na pala desisyon. Diba? Pero ang isang mabuting anak, nagpapaalam mo na sa magulang, pwede ba akong umalis? Pag hindi, di hindi. Pag oo, ngiti. Diba? Pero mga kabataan ngayon, iba na. Napakalakas na, napakataas na ng self-entitlement. And ano po ang kulang natin sa mundong ito? Kulang na ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Yun po talaga ang solusyon sa bawat problema. Ang salita po ng ating Panginoong Diyos. Kung paano tayo magiging magandang influensya sa mundo. Kasi ang madalas na influencers ngayon, puro kalokohan. Opo. Diba? Ano ba mga content nila? Yung gumaganon, yung may pera. Diba? Pera, peace bump, ano pa ba? Hanap pera, tinatago yung pera. Ginagawa nilang PANGA yung mga tao. Hindi alam ng mga tao, yung 10,000 makukuha nila doon, yung views na makukuha ng YouTuber na yon o kahit sino mang influencer na yon, milyon. Pag ginawa ka lang kasangkapan, doon tuwa ka naman. Kaya ako hindi po ako believe sa mga yan eh. Kasi they are just spreading those type of false na mindset. Na para ikaw ay umasenso, mag-vlogger ka na lang, hindi po yan ang basihan ng buhay. Tayong mga Kristiyano, ayaw na ayaw ko makakita ng Kristiyanong influencer na nasa social media. Okay lang kung ang isa-share mo word of God. Mag-preach ka doon, okay lang. Kahit walang manood, okay lang. Pinapanood ni Lord yun. Nakikita ng Panginoon yun. Pati ng mga anghel. Kasi ang habol kasi ng mga tao ngayon, likes, views, follows. Pero ang pag-follow kay Jesus, ayaw. Yes, amen. Diba? Yan ang problema ng mundo natin, mga kapatid. And how can we help? Marami tayong magagawa. Amen? Sabi po sa Ephesians 1:19, and what is the exceeding greatness of His power toward us who believe, according to the working of His mighty power. Meron pong power na ibinigay ang Diyos sa atin. So, wag niyong iisipin sa sarili niyo na mahina tayo. Ang mga Kristiyano, although hindi tayo mahilig sa mga conflict, pero yung mga tulad natin, yung mga mas malakas pa kaysa sa sino man dyan magaling sa debate. Bakala kasi ng mga religion dyan, pag magaling ka sa debate, ang galing mo. But does it glorify God? Never. Ayaw ng Diyos sa pinagdedebatihan siya. Ang gusto niya, mag-share ka lang ng gospel, ituro mo ang kabutihan ng Diyos, and ang pananampalataya natin lalago. Ayaw ng Diyos na ipakita mo na magaling. Sino mas magaling? Wala pong mas magaling na tao. Kahit ikaw lang pinakamagaling dito, sa talino ng Diyos, ikaw ang pinaka-bio-bio. Diba? Yan po kasi gusto ng mga tao, payabangan. Lalo ng mga religious leaders na yan, akala mo kung sino. So, maswerte tayo mga kapatid, pinalaya tayo sa mga ganong Amen. mga asosasyon o mga organisasyon dahil tayo pinaglilingkuran natin ang Diyos na buhay, si Jesus, the most humble man who ever walked on earth. The Lord. So kung ang master natin si Jesus, dapat tayo humble din. Amen. Hindi dapat nakikita yung kayabangan sa ating mga Kristiyano. Kung sinabihan ka nila, wala ka palang bitaw. Sabi niya, walang bitaw. Okay lang. Sa harap naman ni Lord, ikaw yung walang bitaw. Kasi ako, hawak ako ng Panginoon, ikaw hindi. Diba? So okay lang po kahit kutsain tayo ng mundo. Dahil sa harap ng Diyos, tayo yung mas magaling. Amen? And all we need is to surrender to God, mga kapatid. So let's go with the first item, develop divine perspective. Ang ating lesson, mga kapatid, maglalaro lang tayo sa mga taga-Corinto. Yan. To give you context, mga kapatid, Corinth, yan, lugar yan sa Greece. And nung panahon na yon, it is a melting pot. So marami pong mga foreigners na mabibisita doon kasi tabing dagat yan eh. Maraming tao dyan na napunta. Kumbaga parang sa Pilipinas, Manila yan.
Marami napunta mga taga-probinsya, mga taga-ibang bayan. And then, meron din doon sikat na church. Yung church ni Aphrodite. Diyos nila yun eh. Si Aphrodite. So, si Aphrodite, Diyos siya ng love. Diyos siya ng love. And sa church nila doon, maraming mga prostitute. So yung mga prostitute doon, mga may iksi ang buhok. Alam niyo ba kung bakit na pinayuhan ni Paul ang mga taga-Korinto na ang babae ay glorified kapag mahaba ang buhok? That's the context. Para lang maintindihan natin ang mga salita ng Diyos. Kasi ang secret po sa Bible reading and understanding is to read the whole context of the message. Hindi tayo papulot-pulot lang. Amen? Kasi ang context po ng long hair, hindi po yan kaligtasan, ha? Akala kasi ng iba, ng mga religion, kapag pinutol ang buhok ng babae, hindi ka naligtas. No! Maling ideal. Amen. Maling pag-interpret ng salita ng Diyos. Alam niyo kung bakit binigay yun ni Paul doon? Dahil nga ang mga prostitute sa Corinth ay mga maiksi buhok para makita ang kaibahan ng mga Christian doon, magpapahaba kayo ng buhok. Para pag unang kita nyo pala, ay Christian to, hindi yan prostitute ng church ni Aphrodite. Gets nyo? Amen. Ganun po yung konteksto nun. Kasi pag sinabihan taga-Korinto, ang pangit ng connotation sa kanila. Para sa atin, sa mga Pilipino, pag ang kausap ay Ilonggo, anong sweet. Sweet daw, di ba? Malumanay. Pag ang kausap ay Bisaya, malakas. Matigas. Pag ang usap ay Kapitenyo, palambra. Wala ka sa boses. Meron tinatawag na stereotyping. Yan po yan mga kapatid. Kaya tayo, mga Kristiyano, we are called to be holy. And being holy is set apart at iba ka sa kung anong uso. Naigits natin mga kapatid. Kasi yun talaga ang gusto sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya nga tayo nagdadamit ng maayos eh. Kasi ayaw natin na lalabas ka, nakadamit pang gala ka. Ano sabihin ng mga tao? Ay, magmamall yan. Di ba? Pero kung nakadamit ka ng formal, ay pupunta ng church yan, tingin pa lang, alam na nila. Ganyan po tayo dapat. Kaya nga sinasabi nila, oo, ang Diyos tumitingin sa puso, but out of the abundance of the heart, lumalabas dapat yan sa outward. Yes. Amen. At kahit yung pananalita natin, dapat ang mga Kristiyano, malumanay magsalita. Wala nang lumalabas na putot kutsinta. Di ba? Ang lumalabas dyan, praise the Lord, hallelujah! Yun ang dapat lagi natin sinasabi. Huwag yung mga puto, kutsinta, diba? Sapin-sapin. Dapat magbago na tayo. Iba na yung lakad natin kumpara sa lakad nila. Divine perspective nga, di ba? Iba na po yung pag-iisip natin. Balik tayo sa Korinto. So, mga kapatid, at kahit ano pang nangyayari sa church natin ito, reflection yan sa paggawa ng Diyos sa atin. Alam niyo ba yon? Na kaya nga, pag may conflict ang church, huwag nyo nang ipagkalat. Huwag nyo nang i-broadcast. Amen. That's a never and a no-no. Kasi anong titingnan nila? Hindi lang naman tayo ang napapahiya. Ang napapahiya, ang Panginoong Diyos. Amen. Kasi may mga nabalitaan ako, mga dati pa to, mga church, mga nagkaroon ng issue sa pera, nagkademandahan, magkapatid pa sa pananampalataya, nagreklamo sa polis. Sabi, sino nire-reklamo po? Ito po, taong to. Paano may ka-churchmate ko po. Natawa yung, ha? Pagka-church kayo, tapos kayo nagkakagatan doon. Aba, paayos niya sa pastor nyo. Diba? Kasi ang laki po ng respeto ng mundo sa mga Kristiyano. Pag Kristiyano ang usapan, iba ang datingan yan. Dapat tayo nauuna sa mga mabubuting gawa. Amen. Hindi tayo nauuna sa mga kapalpakan. Amen? Kaya kung meron man kung anong issue man dito sa church, ayusin yan dito sa loob ng church. Huwag nang humingi ng simpatya sa iba. Kasi bakit ganun kasi ang tao? Pakampi pa lagi. Mga kapatid, surrender mo lang yan sa Diyos, bahala ng Panginoon sa'yo. Hindi mo kailangan na kahit sino man
Aanhin mo ang palakpak ng libo-libong tao kung mali ka naman. Amen. Mas maigi na kahit iisa lang ang pumapalakpak sa iyo, which is ang ating Panginoong Diyos, pero tama ka. Yes, amen. Dapat ganun yung mindset natin. Huwag tayong pa-famous. Kasi minsan pa-famous tayo, gusto natin tayo lagi napapansin. Hindi po ganon. Kahit hindi ka pansinin, isipin mo, pinapansin ka ng Panginoon. Yes, amen. Amen. And kailangan po mga kapatid, the church, dapat tayo yung maging influencers ng mundong ito. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Na tayo'y tinawag to influence the world. To share the Word of God, to share the good news. Dapat hindi tayo tahimik-tahimik lang. Dapat kung mas maingay ang mundo, mas maingay tayo. To proclaim Jesus is Lord. Si Jesus, kaya nahanga ako dun sa mga iba rin kahit nasabihin mo medyo may sablay yung ginagawa nila, yung mga nangangaral sa palengke, but hanga ako sa tapang nila. Because they are doing what God has commanded. Diba? Tapos tayo, kinukutsa pa natin sila, ay, ano ba yan? Wala namang nakikinig. Ikaw nga, wala kang ginagawa. Mas kahiya-hiya ka. Kasi wala kang ginagawa para sa Panginoon. Sila, kahit nasabihin natin, mali yung paniniwala nila about sa kaisahan ng Diyos, pero nandun yung rigor nila, yung passion nila, sana ganun din tayo. Amen. Diba? Kung anong sipag nila, kailangan mas masipag tayo. Yes, amen. Dahil kakaunti ang mga manggagawa, ang dami nating aanihin. Hindi kaya kahit mag 24-hour shift ka, hindi mo kayang anihin ang mga kaluluwang hinihintay pa dun sa kaharian ng Diyos. And that's our job, mga kapatid, na kailangan natin gawin. Amen po? Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Basahin natin 1 Corinthians 1:1-3. Paul called to be an apostle of Jesus Christ to the will of God, and Sosthenes of our brother, to the church of God which is at Corinth. So may church po sa Corinth. To those who are sanctified in Christ Jesus. Mga binago, nililinis ng ating Panginoon Diyos. Called to be saints. Amen. Tinawag na mga pinili. With all who in every place call into the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. Pare-parehas naman tayo ng mga anak ng Diyos. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Apostle, si Paul yan. Ang apostle, mga kapatid, ito yung mga sinugo ng ating Diyos directly na sinugo ng ating Diyos. Kaya wala ng apostle. Tayo ay tinatawag na ngayon mga disciple. Dahil tayo tinuruan ng mga taong pinili ng Diyos. Kasi noong unang panahon, sila yung mga kinausap ng Panginoon Yung 12 disciples niya, sila Peter, di ba? Si John, yung mga, sila Bartholomew yan, pati si Paul ang huli na apostle. Di ba? Yung kanyang encounter sa Damascus, si Jesus ang na-encounter niya. So isa rin siya sa mga pinili ng ating Panginoong Jesus. Sa ngayon, tayo na naniniwala sa Panginoong Jesus, tayo ay mga disciple kasi tayo yung mga naturuan na ng mga pinili ng ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya nga, apostolic tayo Kasi tayo, hindi tayo naniniwala sa kahit anong sekta na itinatag ng mundo. Naniniwala tayo sa mga aral na itinuro ng Panginoong Jesus sa kanyang mga apostol. Kaya apostolic. Kaya dapat alam niyo din yan mga kapatid. Bakit kayo apostolic? Pag nagtanong. Dahil tayo ay naniniwala sa mga turo ng mga apostol. Diba? Kasi yung ibang religion, anong tawag sa'yo? Ano ako? Hindi na ako babanggit. Kami lang iligtas. O di kayo na. Paano yung mga tao ng unang panahon na hindi pa alam yung religion nyo? So hindi na sila ligtas. Yung nga yung tanong, di ba? Paano sila Abraham? Hindi nakakilala sa iglesia nyo. Kaya sabi nyo, kayo lang ligtas Iniisip ko nga yan ng magandang pambara sa kanila. Di ba kasi sinasabi nila, kami lang ang ligtas. O sige, paano sila Pablo? Paano sila Abraham? Naniwala ba sila kay M? Hindi, di ba? So dun pa lang, kulto na. Amen? So kailangan matalino tayo, mapalad tayo, pinalaya tayo ng ating Panginoon Diyos sa mga ganyang bagay. Amen. And then, mga kapatid, yun nga kanina, sabi ko, hindi kaya ng isang Kristiyano na isolated siya.
ang design ng ating Diyos is magsama-sama ang mga anak niya to fellowship with one another, and then tayo ay considered na body of Christ. Yan po ay system na gawa ng ating Panginoong Diyos. Hindi po yan sistema na gawa ng tao lang. Amen? And sabi sa Matthew 16:18, and I also say to you that you are Peter, kahit yan si Pedro, siya po ay itinilaga ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Jesus. On this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Yan, si Pedro po ay tinawag. So no one can stop the church. Kahit sino man ang gusto pumigil sa church, wala pong makakabuwag. Amen. Dahil ang foundation ng church is Jesus. Amen. Hallelujah. Amen? And sabi rin po sa 1 Corinthians 14:14, let all things be done decently and in order. So dapat, kung may gagawin tayo sa ating mga buhay, dapat decente at laging maayos. Ayaw ng Diyos yung magulo. Ayaw ng Diyos yung magulo. Isipan, dito ako. Doon ako sa kabila. Attend ako. Ay, hindi muna ako attend. Ayaw ng Diyos ng ganon. Ang gusto niya, diretso lang. Ang gusto ng Panginoong Diyos, in order. Amen. Amen? So, basahin po natin 1 Thessalonians 5:12-13. And we urge you, brethren, to recognize those who labor among you. Ito po sa mga lingkod ng Diyos yan. And are over you in the Lord and admonish you. And to esteem them very highly in love for their works' sake. Be at peace among yourselves. Ayan po ay mindset para sa mga leader nyo. Igalang po natin kung sino man ang mga leader na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ibigay po natin yung utmost respect na karapat-dapat po sa kanila. Amen? At ipagdasal po natin palagi ang ating mga leaders. Amen po? Mga kapatid, dahil ang mga taong iyan ay inilagay ng Diyos para pangalagaan kayo. Ang mga tupa. So napakabigat po ng responsibility ng kahit sino mang leader na nasa ministry. Amen? So dapat natin silang igalang palagi. Basahin din po natin Hebrews 13:17. Obey those who rule over you and be submissive, for they watch out for your souls. Dahil minamatyagan kayo niyan. Hindi kayo hinahayaang maligaw ng inyong mga leaders. And those who give account, let them do so with joy and do not with grief, for that will be unprofitable for you. Dapat lagi kayo magalak kapag kayo ay ginagayad ng leader niyo. Kahit magalit ang leader niyo sa inyo, pagsabihan kayo ng masamang salita dahil sa mga kalokohan niyo, matuwa kayo. Dahil ibig sabihin, mahal kayo ng inyong leader. Amen? So dapat po ganun. Dapat meron ganun tayong perspective. Hindi tayo nagagalit sa mga leader natin na pinagalitan na naman ako. Ako na naman ang pinupulpito. Kahit wala namang sinasabi. Iniisip niya, ako na naman ang bida. Ako na naman ang binabato ni pastor. Hindi po ganun. Minsan lang talaga, kapag nagsabi ang mensahe ang Diyos, sapul ka talaga. Pero magpasalamat ka kapag pinatamaan ka pa. Ibig sabihin, mahal ka pa ng Diyos. Amen. Kasi kapag ikaw, wala ka ng konsensya, na nakikinig ka na lang dyan, kahit ang dumi-dumi na ng puso mo, tapos wala nang effect sa'yo ang salita ng Diyos, baka hindi ka na tinatablan. Ang tigas na ng puso mo. Amen po, mga kapatid. So mapalad tayo kung meron tayong nangunguna sa atin na mahal tayo. Amen? And ang ating goal palagi, mga kapatid, is to be more like Jesus. Amen? Kung ano po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, dapat po natin siyang sundan. Amen? Kapag nakikita tayo ng tao, dapat ang nakikita, hindi na ikaw, kundi ang ating Panginoong Hesus na. Diba? O kaya, baka naman pag nakikita ka, na naman si Judas. Diba? Imbes na, ito, mga tagasunod ni Jesus yan. Parang si Apostle Paul yan. Sa sobrang sipag niya. Yung isa, ikaw, nako, Judas yan. Pero Christian,
Sa bagay, Kristo naman si Judas. Bago siya nagpakamatay. Di ba? So, wag po natin naisip na kapag nakikita tayo ng mga kapatid natin, magmukha tayong mga Judas sa harapan nila. Dapat pag nakikita nila tayo, uy, anak ng Diyos yan. Di ba? Mas maganda. Amen po mga kapatid, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Hello, ayan. Mahina kasi yung mic ko. Mapagod na ako. Amen. So mga kapatid, dapat naisip lamang po natin na talaga na we are the role model of Christ. Tayo mga ambassador dito eh. Kapag nakikita ka, uy, ang bait niya. Ganyan din siguro kabait si Jesus. Yes. Sabi nga po ni Gandhi, kung kilala niyo si Mahatma Gandhi, na kung ang mga Christians daw na pumunta sa India, kasing bait ni Jesus, baka daw Christian siya. Kasi ang mga pumunta doon, mga ibang bansa, na ginamit lamang ang Christianity para mag-spread lang ng power nila. Marami pong ganyan. Ginagamit lang ang Word of God for their own self-interest. Amen. Minsan pa nga, mas malala pa sa Amerika, ginagamit ang salita ng Diyos para kumita ng pera. Amen. Oo nga naman, pag may mega church ka, sabihin mo, ilan ang miyembro mo? Milyon. Kahit magbigayan ng tig piso, $1, may 1 million agad. magkano yun? Hindi naman po mahirap i-math yun, no? 1 peso each member. Ilan ang member? 1 million. Hindi may 1 million ka, isang Sunday. Piso lang yun. Piso lang. Eh syempre, may mga mayayaman kang members. Tandaan. 100,000 binigay. Wow, laki. Siyempre, yung preach tithes, 10%, eh kinikita nila bilyon. Kaya na may budget. Kaya minsan, yan ang ginagamit ng kaaway. The love of money. Kaya bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, wag na wag natin hangarin yan. Ang yumaman. Kaya nga sabi ng Panginoong Diyos, do not lay treasures here on earth, where moth and rust destroy. Kung mag-iipon kayo, kabutihan ang gawin nyo, and hindi Amen. iipon sa kalangitan. Hallelujah. Kaya mga kapatid, maging aware kayo. Pag may nakikita kayo mga simbahan nagpo-prosper, magtaka na kayo. Gumaganda ang buhay, umaasenso, pero ang mga umaasenso lang yung mga may katungkulan, magtaka na kayo. Pero ang miyembro mahirap pa din, baka hindi na ang Panginoong Diyos ang gino-glorify niyo. Amen. Hindi po ako sa naninira, mga kapatid. Pero dapat we will have this type of mindset na dapat maging aware tayo sa mga nangyayari. Di ba? Di ba? Alam niyo naman, kilala niyo naman siguro yung pastor na may helicopter, na may mansion. Ayoko na magsabi doon. Sa tingin niyo, totoo? Hindi. Wala pong anak ng Diyos na hihigit pa sa Panginoong Jesus. Amen. Si Jesus nabuhay ng wala. Ang trabaho, karpintero. Simpleng pamumuhay. Ang Panginoong Jesus pinanganak sa sapsapan. Hindi siya pinanganak na anak ni congressman. Hindi siya nepo baby. Pero bakit ang mga Kristiyano, we aim to be rich? Bakit? What's the goal? Ang blessings, hindi nasusukat sa wealth. Amen. Mga kapatid ko, magbago na tayo ng pananaw. Ang wealth na sinasabi dito, yung wealth mo sa langit. Amen. Kasi naniniwala ako na kapag ikaw'y naglilingkod ng tapat sa Diyos, pagdating natin doon sa kalangitan, you will govern cities. Yun naman ang pangako ng Diyos eh. Kahit na sinong pinakamagaling na governor dito, kung makasalanan ka, mas magaling kang mag-govern. Dahil ikaw ay anak ng Diyos. Kaya nga ang mga anak ng Diyos tayo ay tinuturuan maging leaders. Alam niyo kung bakit? Kasi leader tayo dun sa langit. Amen. Mag-govern tayo ng cities dun. Kaya kung dito, sa tingin mo sa sarili mo, hindi ko kaya, Lord. Mahina ako. Ano ako, biyo-biyo ako. Panalangin mo sa Panginoon na turuan ka.
Dahil doon sa kabilang buhay, hindi lamang ikaw taga-upo doon. Ikaw ay maglilingkod pa din sa Diyos. Amen po? Kasi dapat ganun po yung mindset natin, future. Hindi lang tayo na-stuck lang dito sa mundo. Kasi kung nandito ka lang sa mundo, alam mo mangyayari sa'yo? Madi-depress ka lang. Ma-anxiety ka lang. Kasi, nandito ka lang eh. Hindi mo iisip ang mga pangako ni Jesus doon. Sa kabila. Somewhere beyond the blue. Diba? Dapat yun lagi iniisip natin. Kaya, iniisip ko nga, mas mapalad pa yung mga nawala na eh. Wala na silang problema. Hihintay na lang nila ang pagbabalik ni Jesus. Kasi nagpapahinga na lang sila. Tayo, mga nandito, kahit na mahirap, laban na. Kasi may mission pa tayo. Hindi pa tapos yung mission mo sa buhay. Kaya nga sabi nga nila, ba't ang masamang damo, tagal mamatay? Kasi baka papaguhin pa ni Lord sa bago siya mamatay. Pero ang mga anak ng Diyos na sobrang bait, kinuha na ni Lord. Baka kasi magkasala pa eh. Diba? Kaya wag po tayo masyadong magdamdam, malungkot. Nakapag may mga mahal tayo sa buhay na alam naman natin na naglingkod ng maayos sa Panginoon, dapat po tayo maghanap. Dahil sila, pag-gising nila, kapiling na sila ng ating Panginoon. Yes. Amen. Amen. Kapag ganyan po lagi, kaya kahit mawalan tayo ng mahal sa buhay, hindi tayo iiyak out of grief. Iiyak tayo dahil may miss natin sila. But we will still be glad na Lord, salamat kasi namatay siyang Kristo. Diba? At nandun yung peace sa puso natin. Kasi nakikita ko po yan mga kapatid eh. Pag ang namatay Christian, kita ko yung mga kamag-anak, hindi sila yung humakagulgulo. Parang mamamatay na eh. Isasama mo na ako dyan. Nung nakatira pa po kami dun sa sementeryo, pinaririnig po akong ganyan, sabi nga nung ito, itulak na kaya natin. Kasi sabi daw po kasi ng mga sepulturero, iiyak mo lang, sige sabihin mo lang kung anong gusto mo. Kasi sabi nung isa, na may mamimiss kita, isama mo na ako dyan. Buti walang tumulak. Sige, ibaon nyo na rin to. Kasi gustong sumama eh. Diba? Pero kidding aside mga kapatid, masakit nga naman sa kalooban. Pero kung anak tayo ng Diyos, we will know and we will have joy na kasama na nila Panginoon Diyos. Amen. Diba? And then, balik tayo mga kapatid. Diba? Sa Ephesians 4:14-16. What we should no longer be children. Tossed to and fro and carried about every wind of doctrine. Dapat hindi na daw tayo tulad ng mga bata na kung anong sabihin, paniniwalaan. Ay doon, meron doon, candy. Punta naman. Ay meron doon, pag pumunta ka daw doon sa church na yan, may daw doon, may freebies. Ayun, ang lakas mang-akit ng gano'n, mga kapatid. Kapag ang church, may mga pamigay. Punta ka doon, may lugaw daw doon pagkatapos eh. Ang dami talagang na-attend. Pero pag sinabihan mo, ay sama ka sa amin, anong makukuha ko dyan? Wala, salita lang ng Diyos. Susunod na lang sis. Pero pag sinabi mo, sama ka sa akin, ano makukuha? May 500 daw. Ay, sige. Ang bilis! Dapat tulad tayo ng mga adults, mature people. Hindi dapat tayo tulad ng mga bata na kapag sinabi, meron dito, ay sunod-sunod lang. Kasi yan ay tawag ng trickery of men in the cunning craftiness of deceitful plotting. Kaya dito sa church natin, hindi po uso sa atin yung mga charity giving na yan. Oo, maganda magbigay. Yes, it is good. But dapat tama laging intention. Amen? Na hindi tayo magbibigay para lang makaakit. Kailangan kung tayo makakakuha ng mga bagong members dito, dahil yan sa gawa ng Panginoong Jesus. Amen. Hindi dahil sa diskarte mo na, ay, ang ganda po nitong project na to, makakuha tayo maraming member. No. Dapat lagi tayong umasa sa power of Jesus. Amen. Share lang. Hindi mo kailangan maluhol. Pero magandang way na rin po naman yun for evangelism. It is not letting or stopping you, basta remember the intent dapat. Intention, mabuti. Agenda, mabuti. Approve po sa Panginoon Diyos. Amen? And then, tuloy tayo sa 15, but speaking of the truth and love, may grow up in all things into Him who is the head. So, dahil tayo po ay
mga matatanda na hindi na po tayo naluloko ng kahit anumang doktrina dyan, mag-grow up po tayo. Lalago po tayo. So 16, from whom the whole body joined and knit together. Ang mga Kristiyano daw, hindi dapat soloista. Whole body joined and knit together. Pinaghabi-habi. Hindi lang pinagdikit Amen. pinabi-habi. Yes. Ibig sabihin, ang buhay mo, karugtong na ng buhay ng kapatid mo. Hindi na siya iba sa'yo. Kasi madalas nakikita kong stigma sa church yan eh. Magkakakilala lang sa church. Pagdating sa labas, wala na. Common na tao lang. Acquaintance. Dapat kung meron tayong mamahalin ng higit pa, yung mga kapatid natin dito. Kasi we are one body, joined and knit together. What every joint supplies. And according to the effective working of which every part does its share. So kung ikaw ay body of Christ, dapat may silbi ka. Amen. Hindi pwedeng sama ka sa body of Christ, wala kang silbi. Kahit po yung kuko, may silbi yan. Kahit ginugupit yan. Alam niyo kung wala kayong kuko, hindi kayo makakagrip ng ganito. Kasi yan po yung nagpapatibay ng grip natin. Yan, kung wala kang kuko. So may silbi po yan. Lahat po ng nasa church may value. Amen? Kahit sabihin mo na taga-upo lang ang upo yan, mix eh. Huwag mong naising taga-upo ka lang. Linisin mo yung upuan mo. Diba? May gawin ka. Gumawa. Because tayo'y inutusan ng Diyos, ginawa ng Diyos na tao para mag-work. Amen. Ang muscle, hindi lalaki pag hindi wino-work out. Amen. So we need to work out our faith through our works. Gets nyo? Amen. Kaya kailangan natin gumawa talaga. Amen? And isa pa mga kapatid, huwag kayong maghahanap ng perfectong church. Tama. Wala pong perfectong church. Kung ang church ay perfect na, wow, di sila na. Pero wala po yun. Hindi po yun mangyayari. Dahil ang church po ay pagamutan ng mga kaluluwang may sakit. Kaya kung ang habol mo ay perfect church, bakit iba naman ang habol mo? So kahit na ang church natin may mga pagkukulang, lapses, or kahit anumang issues, mahalin nyo to. Mahalin nyo ang church. Dahil dito kayo itinalaga ng Diyos, dito kayo nilagay. Sabi ko, kahit meron kayong kinaasar ang kapatid nyo, manatili lang kayo. Dahil dito kayo itinanim ng Diyos. Kapag ikaw umalis, dalawa lang ibig sabihin niyan. It's either tinransplant ka ni Lord, kasi nga, hindi ka na talaga, pero safe ka pa din. Okay lang, safe. Hindi ka pa naman tinagpas ka na at hinango ka na sa apoy. Dalawa lang naman kasi yun. Diba? Naligtas ka pa din, pero sa iba ka ng kawal ilalagay, kasi makulit ka talaga, hindi ka talaga belong. So may ganun eh. Diba? Pero, kung may mga ganyan po mga issues, lipatan or alisan, ito lang po ang payo ko, bilang kapatid mo. Lagi niyong i-consider, will it glorify God or will it just glorify me? Nagigets nyo? Ito ba ay gagawin ko lang para sa Diyos o gagawin ko lang dahil para sa sarili ko? Pero lagi niyong i-consider, lagi ang Panginoon. Amen. Kung anong decision ni Lord, kung sabi ni Lord, stay ka lang dyan, stay. Pag sinabi ni Lord, umalis ka na, edi alis. Pero umalis ng maayos. Kasi nga, sabi nga kanina, ang gusto ng ating Panginoon Diyos, act with decency and in order. So tingin nyo, descende ba yung umaalis na lang ng pusa? Hindi. Mga kapatid, dito sa pulpitong ito, lahat dito yung mensahe ng Diyos ha. Wala pong personalan dito. Just a disclaimer lang. Amen? Dahil ito yung mensahe ng Diyos para sa isa't isa. Para po sa ating lahat. So tayo po ay body of Christ and we should always aim to give the glory sa ating Panginoon Diyos. Amen? And bilang anak ng Diyos, we are being transformed. Kung dati ganun ka mag-isip, pag-pray mo kay Lord, Lord, sana bukas iba na ang isip ko. Sana
mag-mature na ako. Kasi ang isang Kristiyanong madamdamin, immature yun. Amen. Ang isang Kristiyano, ang interest lang ay lagi pang sarili, immature yun. Imagine niyo, ang mga sanggol, immature yun, di ba? Opo. Ang mga sanggol, kahit alam nila na pagod si nanay sa buong gawaing bahay, pag sila nagutom, unga! Unga! Gatas! Gatas! Unga! Parang... Uha! O, uwa! Uha! O, di ba? Iyak lang ng iyak. Pero hindi nila naiintindihan na si nanay pagod na. Pero sa sarili nila, gatas! Gatas! Gusto ko ng gatas. Pag hindi pinakain, iyak pa yun ng iyak. Diba? Wala na. Pero ang isang mature na tao, kaya isipin nyo kung mature na yung baby. Isipin niya, gutom na ako, pero pagod na si nanay. Pero baby, isipin niyo, baby, nag-iisip na lang gano'n. Saka na lang ako ihingi ng gatas. Parang si Boss Baby lang, di ba? AI na. Oo, siya na. At least mature siya mag-isip. Pagod na si nanay, ako na lang magdidimpla ng gatas ko. O, di ba? Ganun po ang mga Kristiyano. They always consider their brethren. Na kapag ito ba pinatulan ko, ano kaya mangyayari? Dapat lagi, bago kayo umaksyon, bago kayo magdesisyon, consider nyo muna kung anong magiging resulta. Ganun po ang mga Kristiyano. Mature mag-isip. Hindi tayo palalos-talos. Hindi tayo impulsive. Dapat ganun ang mga Kristiyano. Amen po? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Okay, let's go back. Sabi din po kanina, sa 1 Corinthians 1-3, tayo daw ay tinawag na mga saints, mga taga-Corinth, no? Pero it also applies to us. No, ang saint, mga ano yan, pinili. So, tayo pala, pinili tayo ng Diyos. Hindi lamang kayo, tinawag lang, pinhandpick. Diba? Alam nyo ba kung gaano ka tindi yung honor nun, na pinili kayo? Grabe yun, ha? Out of the millions ng tao sa mundo, isa ka. Sabi ni Lord, ito, gusto ko tong maging anak eh. Ito, gusto ko din to si Sister Maripe. Lalagay ko yan sa Erka. Ito si Sister Feli. Dito rin yan sa Erka. Diba? Ang Panginoong Diyos ang naglalagay sa bawat isa sa kung saan sila karapat-dapat. Kasi wala pong limit sa Diyos eh. Kahit yung mga micro details na akala mo na hindi napapansin ng Diyos sa'yo, alam niya yun. Ganun kagaling ang Diyos natin. Diba? Kaya nga kahanga-hanga, what an awesome God we have. Alam niya, kahit anong iniisip mo ngayon, ano pinagkasabi ni Kuya Mix? Pero alam niya rin kung sino yung mga nakikinig ng maayos. Amen. Dapat lagi natin iniisip yan, na alam ng Diyos lahat ng ginagawa natin. Siguro kung ang mga Kristiyano ganyan mag-isip, baka wala nang nagkakasala. No? Kasi aware ka eh. Pero si Satan kasi magaling siya mambulak. Kakasala ka na, panalo ako. Pero mapalad tayo mga Kristiyano dahil may binigay sa atin ng ating Panginoon Diyos, ang Holy Spirit, para katulong natin, para maramdaman natin, ay mali na ako. Diba? Kaya, kung nakakaramdam pa rin kayo ng konsensya, be proud dahil kayo ay anak pa rin ng Diyos. Amen. So, one example na gusto ko rin pong ibigay dito is yung the man in the iron mask. Yan. Kilala niyo yan? Dati, ano yun eh, cartoons yun eh. Novel po yan. The Man in the Iron Mask. Yan po yung may 3 musketeers. Ang Man in the Iron Mask, ang gumana po niyan ay si Leonardo DiCaprio. Naging pelikula po yan. So ang kwento po niyan, si King Louis, the 15th yata, meron siyang kakambal sa France. Si Philip, may twin brother siya. So sila po, ang dapat talaga na maupo sa trono ay si Philip. So, ang nangyari, since masama to si King Louis, tinago niya kanyang kambal, nilagyan niya ng iron mask na hindi bumabubuksan. Para nga hindi makita ng mga tao kung sino yan. So, etong si Philip, talagang
distressed na siya mga kapatid. Iniisip niya, bakit ako nakakadanas ng ganito? I don't deserve this. Sabi, siguro na. Hindi ko to deserve. Bakit ako nakakaranas ng ganito? Ngunit mapalad po siya dahil nailigtas siya ng 3 musketeers at natanggal yung mask niya at naupo din siya na po yung naging hari ng France. Pero novel lang po ito ha. Legend lang po ito. Myth. Hindi po talaga ito nangyari. Baka hanapin nyo yan sa internet. Kasi kayo kinikwento ni Kuya Mix. Pero ito'y kwento lang. Amen? Sa atin pong mga Kristiyano, minsan ganyan po yung kalagayan natin. Akala mo, Lord, bakit mo naman ako nilalagay sa ganitong sitwasyon? Ang hirap na. Hindi ko na kaya. Lord, tama na. Pero hindi natin alam, yan ay part ng calling mo. Amen. Dahil naniniwala ako mga kapatid, if you are anointed, if you are called, bago ibigay sa iyo ng Diyos yung mga pagpapala, kailangan i-test ka muna niya. Kakayanin niya kaya itong ibibigay kong role sa kanya? Kahit sa mga pastor, bago kayo naging pastor, bago naging lingkod ng Diyos yung mga yan, marami silang pinagdaan ng mga bagay na sobrang hirap. Na akala nila na hindi nila kaya, ngunit kinaya nila. Sa ating di mga Kristiyano, if you're anointed and called, kayo po ay makakaranas ng matinding experience, but after that, nandun po yung pagpapala. Amen? And that's using your divine perspective. Dapat tingnan lagi natin ang mga pangyayari, not on our perspective, but on God's perspective palagi. Amen? So sa 1 Corinthians 6:9-11, do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, idolaters, nor adulterers, homosexuals, sodomites, nor thieves, or covetous, or drunkards, revilers, extortioners, will inherit the kingdom of God. And such were some of you, but you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Gusto ko lang bigyan ng tiin to mga kapatid ha. Nakasulat na yan dyan. So wala na pong pwedeng ilaban ang mga LGBTQ na yan kung sila ba ay pupunta sa langit o hindi. Isa lang po ang sure, hindi. Ano po yung fornicators? Yan po yung mga tao na nakikipagtalik ng hindi pa kasal. They are called fornicators. Para alam niyo lang, para meron kayong context. Idolaters, mga ina-idolize ang kahit anumang bagay o tao, kahit na sino, aside sa ating Panginoong Diyos. Yan ay mga idolaters. Adulterers, mga may asawa na tumitingin pa sa iba. Nakikiapid. Homosexual. Ano yung mga yan? Sodomites. Kayo na makakasagot niyan. LGBTQ po yan. Hindi po makakapasok yan sa kingdom of God. Hindi ko po salita yan, ha? Yan po ay word of God. Ang mga magnanakaw. Sino ba sikat na magnanakaw? Madami. Paramihan nasa government. Covetous, mga palainggiting. Dapat hindi na po tayo naiinggit sa iba. Amen? Kung anong meron ka, mahalin mo yon, yakapin mo kung anong meron ka. Drunkards, mga lasenggo. Wala pong lasenggong pupunta sa langit, kaya nga may kanta sa langit, walang beer. Dahil bawal sila doon. Ano pa? Revilers. Ano nga ba itong mga revilers? Mga mapanirang puri yan eh. Extortioners. Mga mahilig, mangkulang. Mangutong. Mangotong. Yan, yung mga kotong... Ay, ako na sige. Basta yung mga yon. Hindi makakamana ng kaharian ng Diyos. At meron pa palang isa, sinunghaling. Mga sinunghaling, hindi makakamana ng salita ng Diyos. Ng kaharian ng Diyos pala. Yan. Amen. So, kayo na po bahala dyan, no? Salita po ng Diyos yan. Hindi ko po salita yan. And it is very clear na kung sino lang po ang makakapasok, tayo pong mga nilinis, washed, sanctified, binago, justified, pinawalang sala ng ating Panginoong Diyos, yun lang po ang makakapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Amen po? Amen.
And one more thing mga kapatid, huwag nating tingnan ang tao kung ano ang kalagayan nila ngayon. Minsan we are too quick to judge. Na nakikita natin sila, ay, hindi na yan magbabago. Huwag niyo nang turuan yan. Huwag po tayong maging quitter. Bakit? Kayo ba nakakaalam ng future niyan? Ng tao na yan? Hanggat kaya pa, ipag-pray pa rin natin. Amen. Amen? Let's not look in our perspective, but let's look using God's perspective. Amen. Amen? Gets nyo? Kasi minsan sinasabi natin, ay addict yan, wala nang pag-asa yan, halang ang kaluluwa niyan. Isipin niyo mga kapatid yung magnanakaw na katabi ni Jesus sa krus, nakakuha ng kaligtasan. At the end of his life, minuto na lang yung buhay niya, pero niligtas pa rin ng ating Panginoong Jesus. Amen. Ganyan po ang kapangyarihan ng Diyos. At wala po tayong pwedeng gawin para pigilan yon. Kahit sabihin mo, ayoko maligtas yung tao na yun, masama talaga yan, pinatay niya ng pamilya ko. Di ba may mga kwento po sa Amerika na ganyan na may isang pamilya, pinatay po yung anak nila ng isang kabataan din. Tapos doon nakulong yung bata, dinalaw nila yung bata. Tapos sabi nila, pinatawad nila. Sabi nila, pinapatawad ka namin. We love you in the love of the Lord. And okay lang kahit pinatay mo yung aming anak. Pero simula ngayon, ikaw na ang magiging anak namin. Grabe, kaya niyo yun? Kaya niyo yun to face your child's killer, tapos papatawarin mo sila at i-accept mo pa? Ganyan po ang Panginoong Diyos sa'yo. Makasalanan ka, hindi ka karapat-dapat, pero tiningnan ka ng ating Panginoong Diyos, pinapatawad na kita. Wash out na lahat ng kasalanan mo at tatanggapin pa kita bilang anak. Ganun po ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa atin. Kaya pag naiisip ko yung kabutihan ng Diyos, talagang naaantik ako. Kasi grabe, di ko deserve yun. Diba? Mamamatay ka ako. Tapos, kasi kung sino man ang, pag napuot ka na sa kapwa mo, mamatay tao ka na eh. Amen. Nakikiapid. Pero tinanggap pa rin tayo ng Panginoon. Nilinis, binago, diligtas. Grabe ang ating Panginoong Diyos. Amen? And then, pag tayo anak ng Diyos, tayo mga pinili. Sabi po sa John 1:42, now when Jesus looked at him, he said, you are Simon, the son of Jonah. You shall be called Cephas, which is a translation stone. God knows Peter's potential, mga kapatid. Peter is unstable. He denied Jesus 3 times. Na-rebuke din siya ni Paul dahil sa ginagawa niya sa mga Gentiles. But, hindi siya sinukuan ng ating Panginoong Diyos. He has been chosen. Diba? Kung sa tingin mo, ikaw hindi ka deserving, but God chose you, panghawakan mo yan, hindi ka bibitawan ng Diyos hanggang sa dulo. Amen. Ganyan po. At binabago tayo ng ating Panginoon. Hindi naman lagi kang ganyan. May pagkakataon na ma-overcome mo yung ugali mo na yan at magbabago ka. Amen. Dahil pinili ka ng Diyos eh. And then Philippians 1:6, being confident of this very thing, that He who has begun the good work in you will complete it until the day of Jesus. Hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Diyos, yung pumili sa'yo, na gumawa ng mabuting bagay sa'yo, pananatilihin niya yan, kukumpletuhin niya yung plano niya sa'yo, hanggang sa pagbabalik niya. Amen. Ganyan po pumili ang ating Panginoong Diyos. Walang bitawan, walang ayawan. So pasalamatan niyo lagi ang ating Panginoong Diyos. Grabe, no? Kaya dapat na talaga natin ibigay yung gratitude natin sa ating Panginoon. Na, Lord Jesus, thank you. Thank you. Huwag kayong magsasawang pasalamatan ng Diyos sa kahit anong bagay niyo sa buhay. Amen? And then, number 2, address the root problem. Hala, number 2 pala, patapos na ako. 1 Corinthians 1, pero mabilisan na lang po ito mga kapatid. 10 to 11. Now I plead to you, brethren, by the name of our Lord Jesus, that you all speak the same thing. And that there are no divisions. Dapat wala daw paghati-hati among you, that you will be perfectly joined together, alin daw, in the same mind and the same judgment. Dapat ang mga anak ng Diyos daw, hindi naghahati-hati.
Dapat iisa tayo sa pag-iisip, iisa sa desisyon. For it has been declared to me concerning you, my brethren, by those of Toi's household, that there are no contentions among you. Dapat wala pong mga conflicts. Amen? So, ang ginawa po dito ni Paul ay he took action to address the problem. Hindi niya sinabi, pag may mga conflict, hayaan na lang natin yan, lilipas din yan. Hindi po. Pag seryosong bagay, dapat kailangan aksyonan ng seryosong aksyon. Ganyan po ang ating Panginoong Diyos. At ganyan po dapat tayo bilang mga anak ng Diyos, na tayo dapat ay uma-action sa mga bagay. Sabi sa 12, ito po yung problema ng Corinth Church. Meron silang division doon. Sabi nung iba, now I say this, that each of you says, ako kay Paul ako. Galing yan si Paul eh. Sabi naman ng iba, ako kay Apollos, galing mag-preach. Ay, ako kay Cephas. Dito ako kay Cephas, matapang, courageous. Sabi naman, ako kay Jesus lang. Ayoko sa tao. Sa Diyos ako. Diba? Sabi ni Pablo, is Christ divided and just by hati-hati? Was Paul crucified for you? Ako ba, si Paul ba na crucified para sa inyo? Or were you baptized in the name of Paul? Mga kapatid ko, iisa lang ang pinaglilingkuran natin. Amen. Si Jesus lang. Amen. Amen. Yes. Dapat wala po tayo mga favoritism. Ay, ang paborito kong pastor, ito, galing eh. Lahat tayo, may kanya-kanya tayong binigay na talento ng Diyos. Amen. At wala dapat divide. Yan po kasi mga sakit ng mga organisasyon. Dito akong galing dito eh. Dito ako sa sektang to. Okay to. Kasi dito, binibaby ako dito eh. Ayoko dito sa isang to, masungit yan. Inaaway ako dyan palagi, sermo ng sermo. Doon ka nga nilagay eh. Kailangan mong pumunta doon. Amen? So, dapat wala pong faction. Dapat si Jesus lamang po ang ating pinaglilingkuran. Ayaw ng Diyos ng pag-aaway-away. Dapat bati-bati tayo. Close tayo lang. Bati-bati. Walang away-away, bati-bati tayo. Amen. Amen? Talampakan po natin ang Diyos. No? Sabi rin po sa Ephesians 4:15, but speaking the truth in love may grow up in all things into Him who is the head, which is Christ. So resolve the conflict. We should be united. Sabi sa John 17:23, I in them and you in me, that they may be perfect in one. And that you the world that may know that you have sent me, ito para sa Panginoon Diyos that you have loved them as you have loved me. Dapat mahalin natin ang ating kapwa kung paano natin minahal ang ating Panginoong Jesus. Isa lang po ang logic dyan mga kapatid. How can you say that you love God na hindi mo nakikita, yung kapatid mo na nakikita mo, you cannot love? Paano mo sasabihin sa Diyos, the Lord, mahal kita, Diyos, mahal kita, pero yung kapatid mo, hindi mo mahal? Nagsisinunghaling ka sa sarili mo. Amen. Totoo, di ba? Yung nakikita mo nga, ginagawan ka na ng hindi mo mahal eh. Ano pa yung hindi mo nakikita? Sabihin mong mahal mo siya? Niloloko lang natin ang mga sarili natin. Kaya dapat ang mga Kristiyano mapagmahal, mapagpatawad. Wala pong Kristiyano nagtatanim ng galit. Walang Kristiyano hindi marunong magpatawad ng kapwa. Amen po? Amen. Amen. And then sa Ephesians 4:1-3, I therefore the prisoner of the Lord beseech you to walk worthy of the calling which you were called. Lakaran natin kung saan man tayo tinawag ng ating Diyos, with all lowliness and gentleness, with long suffering, bearing with love, with one another in love. So dapat mapagpakumbaba. Huwag mong tingnan ang kapatid mo na mas mataas ka sa kanya. Lagi mong tingnan ang kapatid mo na mas mataas siya sa iyo. Ganun po ang sikreto ng humility, ng pagiging humble. Kasi meron na rin po ako naranasan ng ganyan eh, na parang ang tingin niya, ang baba-baba niya sa sarili niya, na ganyan lang naman kayo kasi may trabaho kayo maganda. Sabi ko, sinabihan ko talaga siya mga kapatid. This is through personal experience. Sinabihan ko siya, alam mo, brother,
ang Panginoong Diyos hindi tumitingin sa status at ranggo. Lahat tayo pantay-pantay tayo sa Diyos. Pero syempre, may mga leaders pa rin tayo. Mga leaders natin, kailangan pa rin natin mag-submit sa kanila. Pero sa mata ng Diyos, pantay-pantay tayo. Sa mata natin mga tao, may leader tayo. Huwag natin i-imply lahat kung anong perspective ng Diyos. Sa Diyos yun, hindi sa iyo yun. Magandang malaman, pero hindi mo dapat i-apply. Minsan ganun kasi tayo mga Kristiyano eh. May natutunan lang kuno, in-apply, maling application. Kaya dapat, ang isang matalino at mature na Christian, bago niya i-apply ang kanyang mga natutunan, kumukonsulta. Tama po kaya ito? Kasi ito po yung pagkakaintindi ko dito eh. Para mai-apply. Kasi marami rin po mga churches, maraming napag-aralang doktrina, pero maling aplikasyon. Maganda ang sistema, mali ang pamamalakad. Marami pong ganyan. Kaya sana, I pray that this church will remain true sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen. Na walang politika, walang kahit anong bahid, na kahit anumang agenda dito sa church na ito, that purely, we will just serve the Lord. Dapat yun lang. Kasi, aanin mong kasikatan, aanin mong magaling ka. Sa mata naman ng Diyos, wala ka namang binatbat. Mas maigi na maglingkod ng tama at tapat para sa Diyos. Amen po? Sa number 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. So, unity. Pagkakaisa. Kaya nga di ba lagi nating awit yan, pag-isahin mo. Which is napakatotoo. Very true yan sa mga churches. And isa lamang din po gusto ko rin i-impart na wisdom sa inyo mga kapatid ko, na it's not just us na church na to, ha? Amen. Ang ligtas. There are also some other na kapatid natin sa kabilang ibang mga dako. Huwag natin sarilinin lang na, LGAC lang ang ligtas. Hindi po. We are the body of Christ. At marami pa pong tinawag ang ating Panginoong Diyos na ibang churches. Huwag niyong i-isolate ang sarili niyo, lalo na sa mga kaparehas natin ng paniniwala. Kasi kung tayo man, sila rin ay pamilya natin dahil we are one in the body of Christ. Amen. Kasi nakikita ko mga maling ginagawa ng mga churches eh. May identity sila. Pagdating sa ibang church, parang nagsasabong. Yung magkatinginan lang, parang yung dalawang manok na kumataas na yun. Di ba ganun yung mga sabong? Pag nagkakitaan yung dalawang manok na titinginan, galit na. Nagkakapaan. Dapat sa mga churches, friendly tayo sa ibang church. Amen. Amen? Sa mga church na maayos. Hindi sa mga church na sablay. Kasi huwag niyong kakaibiganin yung mga church na sablay, makakompromise tayo. Yung mga nagsasabi sila ng ligtas, huwag niyong kaibiganin yun. Mga mali yun. Kasi, ang kaligtasan natin kay Jesus lang, hindi sa denominasyon. Diba? Sasabihin nila ang kaligtasan, nasa isang tao lang. Ako ang ano. Lalong mali yun. Yun ay blasphemy. Kaya po may mga nagpipreach na dyan na kapag kayo sumanib sa amin, ligtas na kayo. I-rebuke niyo. Huwag kayong matakot. Kasi okay lang mamatay tayo on the spot na pinagtatanggol yung paniniwala niyo sa Panginoong Diyos kaysa manahimik kayo. Kaya ba natin yan? O pagdating na ng Antichrist, mananahimik na lang tayo. Pine-prepare lang naman tayo ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga, laging payo ng ating Panginoon na tayo maging bold, be strong, be courageous, kasi darating ang panahon ng persecution. Kaya nga dito, sa hirap ng buhay, sinasanay ka na. Kaya ang Kristiyano, walang hayahay na Kristiyano. Alam niyo kung bakit? Pagdating ng tribulation, lahat maghihirap. E paano kung sanay ka pa, upo-upo ka lang na Christian? E nagkakaroon na ng hulihan. At pagkakanulo mo ba ang Panginoong Yesus mo, kapalit ng buhay mo? Anong isasagot niyo? Willing ba kayong mamatay para sa Panginoon? Parang tahimik na kayo ah. Ipagpapalit niyo ba ang buhay niyo? Pag sinabi, pag pinili mo si Jesus, patay ka. O patay ang pamilya mo, ubusin namin, ikaw matitira. Kaya niyo? Ang hirap, di ba? Pero lagi niyong isipin mga kapatid. Lagi niyong iisipin.
This is just an insight na gusto kong ibahagi sa inyo. Na darating ang panahon na yan. Darating ang panahon na yan. Kaya dapat lagi kayong watchful. Pa-extend mo nila. Handa. Dahil hindi po madali ang paglilingkod sa Panginoong Kristo. Handa na ba kayo? Parang hindi pa na. Pero okay lang. Maghanda kayo. Hingi kayo ng tapang sa Panginoon Diyos. No? Sige, bagti na lang. Kailangan ko nang tapusin. Time na ako eh. Okay lang mag-extend ako. May ano naman tayo? Meron naman tayong food. Hello. Meron naman tayong pagkasalo-salo. Hindi kayo magugutom. Busog na nga kayo sa Word of God eh, di ba? Yes. Amen. And then, tuloy tayo mga kapatid sa Ephesians 4:47. There is one body and spirit. If you were called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God, and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. Amen. Tapos sasabihin nila, tatlo at Diyos. Hello. Ayan o, basahin niyo yung 6. But one God and Father of all. Iisa lang ang Diyos. Amen? Maliwanag? Amen. One Lord, one faith, one baptism, one God. And that's our Lord Jesus Christ. Amen. Wala nang iba. Diba? Sa 7, but to each one of us grace was given according to the measure of Christ's gift. Hallelujah! Napakabuti ng ating Diyos. Mga kapatid ko, maiksi lang ang buhay natin. Mabubuhay pa ba tayo sa sama ng loob? Araw-araw na ginigising ka ng Diyos, ang baon mo, sama ng loob. Sino lugi? Ikaw! Kasi, pinangahawakan mo yung sama ng loob eh. Pwede mo naman ibigay kay Jesus yan. Lord, sa'yo na lang to. Susuko ko na to sa'yo. At gigising ka na nakangiti. Woo! Thank you Lord. Ang gaan. Amen. Diba? Kaysa naman natulog ka, pag ng sama ng loob, hindi ka na gumising. Namatay ka. Kasi alam nyo ba na mas prone sa sakit yung mga malungkutin. Kasi nahina yung cells. Pag masayahin ka daw, hindi nagkakasakit. Kaya pala ganun sa trabaho. O yung mga masayahin, laging present. Ganun din sa church, yung mga masayahin, laging present. Totoo ba? So pag malungkutin ka, may times na absent. Hindi nagising maaga eh, malungkot eh. Yung late na siya, tatanungin siya ng anak niya, Ma, anong oras na malilate na tayo sa church? 7:50. 8:59 na. O nga, late na tayo. Pero ito niya, late na tayo. Bilis na kayo, mabiyahe pa tayo. Tapos darating yan dito, preaching na. Pero ang masayahin, 7:30. Ligo, bis. Biyahe na. Para may outing lang. Pag outing kasi, ang bilis eh. Pag may outing, 3 o'clock, gising na. Inunahan pa yung alarm niya. Pero pag regular church na naman. Huwag tayong ganun mga kapatid, ha? Amen. So, ito pa, sa Proverbs 26:20 and 21. Where there is no wood, the fire goes out. And where there is no talebearer, strife ceases. As charcoal to burning coals and wood to fire, so is contentious man to kindle strife. Mga kapatid, ito lang, payo ko lang din. Kapag mayroong mga naninira o mga nagsasabi sa inyo ng problema, huwag nilang gagatungan. Alam niyo ba kung saan nagaling yung term na gatungan? Gatong. Di ba may maiapoy na ang maliit? Ikaw naman, sinabihan ka na, ay teka, oo nga, ayaw nga sa mama niyo. Kaya gatungan. Oo nga, hindi nakikinig sa yun. Doon po yung gatungan.
Kung meron nagsabi sa atin ng problema, ang lagi niyang sabihin sa kanila, naiintindihan ka ng Panginoon. Tutulungan kita. Pag-pray natin kay Lord. Baka makuha natin yung solusyon. Okay po? Huwag niyong gagatuhan kasi kung tayo gumagatong, lalaki at lalaki ang apoy. Hanggang sa ikaw, mapasukan na din. Kasi ikaw yung nanggagatong eh. Pag lumaki yan, pasok ka. Madadamay ka sa sugat at sa hapdik ng nararamdaman mo. Gets ba? Sabi ko sa inyo, walang personalan dito ha. Walang personalan dito. Word of God yan. Amen? Kasi mga kapatid, maraming churches na may ganyang sakit. Minsan sa ministry pa, may lalapit kay pastor, hindi alam ang kwento. Sabihin ni pastor, oo nga, no, ba't ganyan siya? Ang payo ng ating Panginoon Diyos, be cool-headed. Relax lang. Ang pinakamagandang alamin parehas anong nangyari. Gets natin? Huwag tayong mag-judge agad. Don't be quick to judge. Dapat lagi tayong mag-resolve ng conflict in a godly way. Gets natin? Kasi yan po yung goal natin ngayong umagang ito eh. How to resolve conflicts with love and in truth. Amen? May natutunan ba tayo? May natututunan? Amen? Kasi sa bawat mga conflict na nararanasan natin, ang goal palagi natin bilang mga anak ng Diyos is to resolve it. Hindi para pagsirain ang mga magkakaaway. Hallelujah. So lagi natin isipin, ito another advice from me, from the Lord. Kung meron ba tayong ipapayo, ito ba ay makakabuo, makakaayos, o makakasira? Nagigets natin mga kapatid? Kung magpapayo ba tayo, ito ba'y makakapag-build o makaka-destroy? Dapat patalino tayo mga kapatid. And that's how you resolve conflicts. And it is better, open rebuke is better than silent lang. Minsan kasi, sasabihin natin, mas okay na tahimik na lang tayo. Tahimik ang buhay, walang problema. Pero deep inside, ang sama-sama na ng loob. Mas okay pang i-review ka. Sabihan ka, mali ka na sis. Mali na yan bro. Mas okay yun. Pag ba'y gumanon sa inyo, pasalamatan nyo ang Diyos. Ginamit ng Panginoon yun. Hindi yun ginamit para galitin kayo. Ginamit ang tao na yun para paalalahanan kayo. Minsan kasi lagi nating issue yan personalan. Hindi po ganyan. Pag anak ka na ng Diyos, wala nang personalan. Lahat ng nangyayari dito, according sa gawa ng Diyos yan. Tayo yung mga role players na lang dito. Ang storya, hindi ikaw ang bida si Jesus. Amen. Kasi yan po ang mindset ng mga mundo ngayon pati kabataan, bida mindset. I'm the bida. Ako ang bida ng buhay ko. I'm the king of the world. Diba? Pero, Jesus is the true king. Siya ang totoong savior. Siya ang totoong bida. Hindi ikaw. Amen po? Hallelujah. Diba? Grabe po magtulong ang ating Panginoong Diyos. Magtulungan tayo, mga magkakapatid. Build up one another. Huwag tayo magsiraan. Tayo magtulungan na itaas natin ang bawat isa. Amen po? Sabi sa 1 Corinthians 3:1-3, And I, brethren, could not speak to you as spiritual people, but as to carnal, as to babies in Christ. I fed you with milk and not with solid food, but until now you were not able to receive it, and even now you are still not able. For you are still carnal. For where you are, envy, strife, and divisions among you. Are you not carnal and behaving like mere men? Marami pong Kristiyano hanggang sa ngayon, carnal pa rin mag-isip. Ano ba yung carnal? Makamundo? Mga hindi pa mga mature mga kapatid na kahit saan man silang dako, they bring envy, they bring strife. Sila ang cause ng division. May narinig nga akong joke
Sabi niya, aalis na ako sa church na to. Ang gulo-gulo dito. Nung umalis siya, umayos yung church. Amen. Gets? Amen po? Amen. Minsan kasi, it's not them, maybe it's you. Parang ano lang, break up lang ah. It's not you, it's me. Minsan kasi, we are quick to blame others, pero yung sarili nating puwing, hindi natin nakikita. Harap din sa salamin pag minsan. Amen po? Amen. Tsaka sabi rin po ng Word of God na kapag haharap din naman sa salamin, ayusin ang kailangan ayusin. Hindi tayo yung haharap lang sa salamin, nakita yung mali, ay okay na yan. Nakita mo yung kilay mo, di ba? Sa mga babae nakikilay. Yung isa tabingi. Okay na yan? Hindi naman nila papansin yun. Pag may nakita ng mali, kahit maliit lang, itama. Ang kasalanan pumapasok, maliit lang. Parang butas sa damit yan, di ba? Ang butas sa damit, nagsisimula, maliit na wakwak lang. Hanggang sa paglaba ng paglaba, wasak na, putol na. Kasi hindi na solusyonan eh. Ganyan po ang kasalanan. Amen? Amen po? Napakabuti talaga ng ating Panginoong Diyos. And then, Titus 3:10 to 11. Ito naman, medyo mabigat to mga kapatid. Reject a divisive man after the first and second admonition, knowing that such a person is warped and sinning, being self-condemned. Ito naman mga kapatid, pag ang isang miyembro ay hindi na talaga kayang solusyonan, nakailang sabi na, nakailang payo na, ano sabi? Reject na. Reject a man. Dahil siya talaga ay baka hindi na talaga kasama sa kawan ng ating Panginoong Jesus. Huwag po tayo manghinayang mga kapatid. Dahil ang Diyos ang gumagawa. Kung sila ibabalik, ibabalik sila ng Diyos. Ang Diyos ang may hawak sa buhay nila eh, hindi tayo. Amen. Gets nyo? Ay sometimes, yun yung problema natin eh. We take things in our own hands. Akala natin kaya natin lahat. Pero ang buhay ng iba, tanging ang Panginoon lang ang nakakaalam Yes. ng buhay nila. Kasi mga kapatid, kung ganun yung mindset mo, hindi ka na may stress. Kunyari yung asawa mo pasaway. Bakit kaya lagi siyang ganyan? Ipag-pray mo lang, pagtsagaan mo lang. Kasi darating ang panahon, ang Panginoong Diyos ang gagawa sa mga mahal niya sa buhay. Diba? Kung sa ngayon ayaw niya makinig, pag-pray niyo lang, sabi nga nila eh, pag pinagpipray niyo daw ang tao, para daw yung nilaga. Yung prayer natin yung apoy. Habang pinipag-pray mo ang tao, inaapoyan mo yung nilaga, lumalambot din yan. Pag malambot na yan, makikinig na yan sa'yo. Magiging mapagmahal na yan. Di ba po? Amen. Bugbugin lang sa prayer. And lastly, focus on Jesus. Ito sobrang dali, 5 minutes na lang po. Sorry po ah. Focus on Jesus. Amen. Pinakamahalaga po ito. 1 Corinthians 1:14 to 16. I thank God that I baptized you, baptized none of you except Crispus and Gaius. Si Paul pa rin po ito nagsasalita, no? Lest anyone should say that I had baptized you in my own name. Yes, I also baptized the household of Stephanas. Besides, I do not know whether I baptized any other. Mga kapatid, napakabait ni Paul. Kasi hindi niya kinukuha ang glory ng Diyos. Sobrang ganda ng puso ni Paul, mga kapatid. He has a servant heart. Na kung may magawa man siyang achievement, lagi niyang itinuturo ang ating Panginoong Diyos. Dapat ganun tayo. Na kung may magagawa tayong mabuting bagay, hindi ikaw ang mabibigyan ng papuri kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Kaya hanga ako lagi sa mga sa mga estudyante, yung mga valedictorian, no? Yung mga nag-i-speech, na kapag ang binibida nila na kung hindi dahil sa Panginoong Jesus o Panginoong Diyos, hindi ako mapupunta dito. Tama po yun. Let's proclaim Jesus. Kahit saan po, kahit sa trabaho nyo, sabihan niyo yung boss nyo, boss, kung hindi ako mahal ng Panginoon, wala ako dito. Kasi, epal ka eh.
Masyado mo akong pinapagalitan. Kahit na ganyan ka, dahil anak ako ng Diyos, love pa rin kita. O, di ba? Pagpe-pray pa rin kita. Boss kong masungit. Di ba? Ganun po ang mga Kristiyano. And then, 1 Corinthians 1:17-18, For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with the wisdom of words. Ito po sabi ni Paul to, For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel. Mag-share. Not with wisdom of words, hindi na sa mga wisdom na salita niya, lest the cross of Christ should be made of no effect. Hindi kailangan ng Diyos na sobrang galing mong magsalita. Hindi kailangan ng Panginoong Diyos na aralin mo lahat ng doktrina para makapag-share ka ng Word of God. Ang kailangan mo lang malaman is to proclaim the goodness of Jesus. Siya lang ang tagapagligtas ng good news, ng gospel, para mapakita ni Jesus ang power niya through you. Diba? For the message of the cross is foolishness to those who are perishing. Ang salita daw ng Diyos ay parang kamangmangan lang sa mga hindi nakakaintindi. Pero sa mga anak ng Diyos, it is the power of God. Amen. Ang salita po ng Diyos ay source of our power. Amen po. Amen? And then sige, tapusin na po natin ito. Philippians 2:5, Fulfill my joy by being like-minded. Dapat sari-sari yung pag-isip po natin, pare-parehas, having the same love, being one of accord, of one mind, dahil tayo isang katawan lang. Let nothing be done through selfish ambition or conceit. Dapat walang pagkasarili-sarili. But in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Itaas natin ang ating kapwa. Tingnan natin sila na sila ay mas magaling kaysa sa atin. Let each of you look out not only for his own interest. Kung meron tayo titingnan, wag lang yung sarili nating buhay, but also for the interest of others. Kung ano bang mas makakabuti sa iba. Diba? Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Dahil ganyan po ang pag-iisip ng ating Panginoon Diyos, we should be like Jesus. And then, 6-8 ng Philippians 2, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, because He is God, but made Himself of no reputation, taking the form of a bondservant. Ang ating Panginoong Isus Diyos. Ngunit, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, at naganyang tao mga kapatid, at nagsaan nyo ng alipin. So dapat ganun tayo. Never look yourself na mas mataas ka sa iba. Amen? And being found in appearance as a man, He humbled Himself, kahit ang ating Panginoong Isus naging masunurin. Ang nakakapagtaka nga mga kapatid tayo, mga tao lang, tayo pa yung hindi masunurin sa Diyos. Tayo pa yung masuwayin sa Diyos. No? Amen. And then, 9-11, therefore God has also highly exalted Him and given Him the name, which is above every name, which is the name of Jesus. At the name of Jesus, every knee should bow. Those in heaven, of those in earth, and those who are under of earth, and that every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. The glory of the Father. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon Diyos. He is the name above every name. And last verse, 2 Corinthians 5-9, therefore we make it our aim, whether present or absent, to be well-pleasing to Him. Amen. Dapat sa lahat ng ating ginagawa, dapat pleasing siya sa ating Panginoong Diyos. Whether we eat or drink, do it for the glory of God. Amen. Mga kapatid, let us stand. Hallelujah.